Proyekto Helmo. Bata pa lamang ako, ay kinahiligan ko na talagang kumanta. Sa pawala-walang signal naming radyo, ay doon ko napakinggan ang mga kanta ng mga sikat na singer. Dahil sa nag-iisa akong babae sa pamilya, at kami ay nakatira sa bundok, ay tradisyon na sa amin na ako at si nanay ang gumagawa ng gawaing bahay. Samantalang sina tatay at mga kapatid kong lalaki ang naghahanap buhay. Nung kabataan ko, wala namang problema ang kumakanta ko habang tinutulungang magluto si nanay. Pero ng aking kadalagahan, ay lagi na lamang niya akong sinasaway. Esmeralda, ano ba yung kanta ka ng kanta? Mamaya ka na kumanta kapag tapos ka na magluto, ha? Masama yan. Hindi ka makakapag-asawa sa ginagawa mo. Paulit-ulit na lamang itong sinasabi ni nanay. Hindi ko alam kung ano ang koneksyon nito sa pag-aasawa pero may mga panahong napapaisip ako na parang tama siya. Unang nanligaw sa akin, si Mar. Sa barangay lamang siya sa baba ng bundok nakatira. Nakilala ko siya nung namalengke kami ni nanay habang siya ay nasalubong namin na papunta ng kanilang sakahan. Mga ilang araw din kaming nagpakita-kita ni Mar hanggang sa isang araw ay hindi na lamang siya nagparamdam. Pinaghahanap siya ng pamilya niya. Literal na nawala si Mar. Maganda ka naman talaga, Esmeralda. Pero tingnan mo yan. Hindi ba at paulit-ulit kitang sinasabihang huwag kumanta habang nagluluto? Napakamapamahiin talaga ni nanay. Buti pa sila tatay at mga kapatid ko. Tahimik lang habang naghihintay ng makakain pagka-uwi nila galing sa trabaho. Marami na din ang nanligaw sa akin. Hindi naman strikto ang mga magulang ko pagdating sa mga manliligaw. Pero lahat sila madalas ay hindi na nagpapakita pagkatapos ng ilang linggo. 25 taong gulang na ako nang naging desperado si nanay. Halos umaabot na kami ng bayan sa malayo para lang mapakita ko sa mga lalaki. May mga nagtatangka pa din naman pero nawawala at nawawala sila. Yung iba, umaayaw na lang. Yung iba, hindi na nagpaparamdam na parang bula. Sa huli ay sinisisi pa rin ni nanay ang paminsan-minsang pagganta ko sa harap ng lutuan. Sakit ko na ata to. Sa tuwing hawak ako ng sandok, magsaing o maghalo ng sangkap. Basta, nagsisimula ng umapoy ang kahoy at kumulo ang tubig, ay napapakanta ako. Parang ang lahat ng bagay sa kusina, nakikinig at natutuwa sa bawat pagkanta ko. Isa pa sa hindi ko makalimutang lalaki, si Omar. Promdi si Omar pero sa lugar namin, dun siya lumaki. Siya na siguro yung sa lahat ng lalaking nanligaw sa akin ang muntik ko nang sagutin. Bakit muntik? Isang araw kasi ay nakita si Omar na magkakahiwalay na ang katawan. Ang ulo niya ay nakita ilang milya ang layo sa kanyang kaliwang paa. Iniyakan ko talaga si Omar noon. Siya lang kasi talaga ang napalapit sa puso ko. Simula nang matagpuan ang katawan ni Omar, ay parang hindi na natapos ang chismis sa amin. May nagsabing kagagawan umano ito ng isang malaking sawa na nagtatago lamang sa kuweba sa loob ng talon na hindi ganon ka napupunta ng tao. Ang sabi naman ng iba, kagagawan ito ng mga rebelde o ng mga militar na pagdidiskitahan umano dahil ayun nga, kakabalik lang galing Maynila. Sa bahay namin syempre, sinisisi na naman ni nanay ang pagkanta ko habang nagluluto, kaya pati umano ang mga manliligaw ko ay minamalas nun.
Gusto ko nang sumagot kay nanay. Dahil ang balita ay may mga babae at bata din naman na nawawala. May mga katawang nakikita pero gutay-gutay na. At meron namang ni isang hibla ng buhok ay hindi man lang naaninag ng pamilya. Ibig sabihin nito, nagkataon lamang ang lahat at hindi sa pagkanta ko ang problema noon. Medyo dumating ang tagutom sa lugar namin dahil na din sa mga nangyaring ganito. Kahit mga pulis at otoridad, ay hindi na rin alam ang gagawin. Wala na halos lumalabas ng bahay. Kahit ang palengke ay wala ng mga tao. Ang mga alagad ng batas ay natatakot na rin dahil may mga nabiktima na rin mga kasama nila. Madalas ay nasa bahay na rin ang mga kapatid ko at si tatay. Nagpahinga muna sila sa pagtatrabaho. Mahirap na. Magtatatlongput taon na ako pero hindi pa rin dumadating ang lalaking para sa akin. Hindi ko pa rin mapigilang kumanta sa harap ng lutuan. Hindi ka ba talaga titigil, Esmeralda? Halos wala ng lalaking natitirang liligaw sa'yo kung nakinig ka lang sa akin nung bata ka pa. Eh di sana ngayon may katuwang ka na sa buhay. Napatigil ako. Si tatay ay biglang tumayo at binuksan ang aming kabinet. Hayaan mo na nga yung anak mo, Amparo. Paulit-ulit ka na lamang sa pagsuway. Kung gusto niyang kumanta, hayaan mo na. Hindi na nakapagpigil si tatay na sa loob ng ilang taon ay ngayon lamang nagsalita. Kaya kumanta yan o hindi, talagang hindi makakapangasawa yan. Lahat ba naman ng manliligaw niya? Hinuulam natin eh. Nilabas niya sa kabinet ang isang atay at inabot sa akin. Na muna yung adobohin mo, anak. Sarapan mo ah. Ngumiti ako at tinuloy ang pagkanta habang pinapalambutan ang inabot ni tatay na atay na galing sa isa sa mga manliligaw ko.